pag-ibig, at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Muli nga ang pagkakataon ay dumating upang mapagnilayan ng bawat espiritu ang patakdaan ng kanyang buhay sa sanglibutan ito. Nasa bahagi ng pagpapasakit ng isang maestro, ito ang bunga ng bawat bahagi ng kanyang pagyapak sa sanglibutan ito upang ipakita at ituro sa lahat. Ganito kinakailangang mamuhay ng isang mananampalataya. Subalit aking ng mga iniibig, kahit gaano pa ang pagpapakita ng Panginoon ng kabutihan sa bawat isa, ganon din sa kanyang mga tinuruan upang higit na mapalaganap ang sakripisyo na ginagawa at kinakailangan ng isang ako. Marami din ang naroroon pa rin, namumuhay na may piring sa kanilang mga mata. Bakit? Sapagkat sadyang ang laman ng higit na nagahari sa kanilang kalagayan. At ang naisi ng isang espiritong makapaglingkod ayon sa turo ng isang Diyos ay hindi maramdaman ng isang ako, sapagkat pilit na bumabaling ang kanyang sarili sa mga bahaging paimbabaw sa sanglibutan. Kaya nga't ano ang banggit sa unang wika? Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bagaman nakakarinig ng salita ng Panginoon, nalalamang totoo ang Diyos, ngunit ang gawi ay doon pa rin sa kinikilala ng kanyang katawang laman. Hirap sa pagbangon upang maglingkod, ngunit buo ang loob sa mga bagay na hinahatol sa kanya at ipinapakita ng sanglibutan ito. Naway maunawaan ninyo aking mga iniibig. Bagaman ang isang Jesus o Kristo ay nanalangin upang ipataw ang kapatawaran sa bawat isang nagkakamali, sa pagkakataong ito aking mga iniibig, naway nalalaman din dapat ng bawat isa na ang bawat galaw ay mayroon din ganting galaw. Nang inyong pagkilos ay kinakailangang dumuon sa karapat-dapat. Nang inyong paglilingkod ay maging matuwid, aking mga iniibig. Sapagkat gaano man kalaki ang pag-ibig ng dakilang Panginoon sa bawat isa sa inyo, kinakailangang magkaroon ng pagkatuto ang isang espiritu. Pagkatuto na kinakailangang manindigan sa kanyang pananampalataya, sa kanyang paggawa, na matuto siyang bigyan ng pagkakataon ng kanyang espiritong gumawa ng walang pag-alinlangan sa harapan ng dakilang Panginoon.
at hindi ang pagliko ng kanyang sarili sa mga bahaging paimbabaw sa sanglibutan ito. Sapagkat hanggang kailan nga babanggitin ng isang Kristo ang kapatawaran o ang paghingi ng kapatawaran sa bawat isa? Sa panahon ngayon na nakilala na ninyo na mayroong iisang Diyos, ang salita ng Panginoon ay kinakailangan ng maghari sa inyo, na kayo'y matutong manindigan at hindi lamang sa paghingi ng kapatawaran magtapos ang inyong paglilingkod sa kanyang harapan. Kung hindi kinakailangan aking mga iniibig, matuto din kayo na gampanan kung ano ang naisin ng dakilang Panginoon. Kaya't kayo'y magpakatalino. Magpakatalino kayo, aking mga iniibig, na sa inyong pagkilos, lagi ninyong maalala kung ang bahaging ito ay karapat-dapat baga sa harapan ng dakilang Ama. Hindi ko sa inyo iiwan ang mapalad na pag-aaral sa hapon ito at naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y managana ngayon at magpakailan pa man. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo'y binabati ngayon at magpakailan pa man. Tunay nga, bawat isa ay makasalanan. Gumagawa ng ayon sa iyong kagustuhan. Ngunit ano nga ba ang kalooban ng dakilang Ama kung bakit sinilang ang dakilang Ama? Mga iniibig kong mga kapatid, bawat isa ay kinakailangan manampalataya sa dakilang Panginoon na kung paano sa buhay na ibinigay ay matutunan niya ang magpakumbaba. Maalaman niya na mayroong isang dakilang Panginoon na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Na ito ang nararapat sa bawat manampalataya. Tunay nga, bawat isa ay gumagawa ng anumang bagay sa mundong ibabaw. Ang salita ng dakilang Panginoon ang siyang tunay na magbibigay sa bawat isa ng kagaangan at ng pagkilala sa dakilang Ama. Marami ang hindi naniniwala at marami rin ang naniniwala. Ngunit, ano nga ba ang layunin ng dakilang Ama ayon sa pag-ibig? Na makilala mo ang iyong sarili na kinakailangan na ang kapatawaran
ay tanggapin mo mula sa kaitasan na kung paano ang dakilang Hesus ay nagpatawad. Na ito ang dahilan kung bakit sa maraming kaluluwa na kinakailangan ang pagsulong, ang paglapit ng buong puso sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagat ang Panginoon ay napunta rito upang gamutin ang mga may sakit. Na tulad na naging kasama sa pagpako sa krus. Na ang banggit, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano nga ang banggit ng dakilang Hesus? Ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. O mga iniibig kong mga kapatid, kay daling magbigay ng kapatawaran. Nasa isang Panginoon ay kanyang napagtanto ang kalinisan ng puso. Ang isang kababaan na sa ngayon ay hinahanap sa maraming kaluluwa na nagsusumigsik sa bawat paralan, sumasamba, ngunit ang puso at isipan saan naroroon. Ito ang hinahanap ng dakilang Panginoon sa bawat manampalataya. Sapagkat hindi sapat ang pananampalataya na inuukol ng bawat tao. Kayo na kumikilala na ang dakilang Panginoon ay isang Espiritu at nalalaman ninyo na ang isang Espiritu ay kinakailangang mahayag nang sa ganon, ang bawat isa ay mabuksan sa isang tunay na kalagayan na ito ang pinating sa bawat isa na kayo ay aral sa Espiritu, pagsikapin ninyo na kayo ay mag-aral ng mayroong katibayan sa buhay na kung paano na inyong susuko ang inyong kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon. Bawat tao nagkakasala, maraming makasalanan, sapagkat dito sa sanglibutan ay tunay nga na marami nagkakasala. Ngunit, ano nga ba? Sa bawat isa, ang pag-aaral na sa inyo'y binibigay. Ito ba ay isang paglilinis, pagmumulat para sa isang dakilang Panginoon? Ito ba ay isang biyaya para sa inyo? Ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay siyang batas para sa lahat. Kaya nga't kayo, bilang manampalataya, ay hindi lamang sa pamagitan ng salita, kung hindi sa pamagitan na binigay ng dakilang Ama, ang mga sangkap na yan ay gamit para sa gawaing kabanalan. O mga iniibig kong mga kapatid, naway daigidin niyo ang sanlibutan tulad
ng dakilang Panginoon. Ang lakas na mula sa kaitaasan ay sapat upang ang bawat isa ay magpatuloy sa pag-aaral. Nang sa ganon, kayo na bilang mag-aaral ay maabot ninyo ang tunay na layunin ng pag-ibig, sapagkat ito ang magbibigay sa bawat isa o magmumulat sa inyong kalagayan. Mga iniibig ko mga kapatid, huwag kayong matakot sa alinman sa inyong pamumuhay na binibigay tuwing kayo isisilang. Sapagkat ito ay pagkakataon para sa paglapit sa dakilang Panginoon. Na ito ay kinakailangan na malinis ang bawat isa. Nang sa ganon, kayo na bilang mag-aaral ang dakilang Panginoon, ay makapagsimula ng gawaing kabanalan na kung paano na ito ay ginawa ng mga apostol na sa pamamagitan ng hininga ng Espiritu Santo ay nagpatuloy silang may lakas para sa dakilang Panginoon. Kayo na bilang mag-aaral, kailan nyo tatamuhin ang muling pagkabuhay para sa isang dakilang Panginoon na nagbuwis ng buhay para sa katauhan. At muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang lahat at bawat isa ay binigyan ng tungkulin na kung saan ang tungkuling ito ay karapat-dapat at ito man ay aariin ng tao ay isang mabigat na pag-aaral sa kanya o ito ay isang tunay na handog na makapag-aangat ng kanyang sarili sa isang karunungang makalangit. Ito nga ay tunay na inilaan sapagkat karapat-dapat. Ang pagiging babae nga ay isang pagkakatiwala na naroon ang kadakilaan, naroon ang kabigatan, naroon ang pag-ibig, naroon ang katangi-tangi, sapagkat isang tungkulin na kung saan mayroong buhay na duroon sa kanyang sinapupunan at karuktong ng kanyang buhay. At sa kanyang sinapupunan ay naroon na ang maraming pag-aaral sa isang babae kung paano nga bang ang kaluluwang ito sa kanyang pagsilang ay paano nga ba ang pag-aalaga, ang pag-aaruga, ang pagdidisiplina, at ganun higit sa lahat, kung paano ang pagpapakilala sa isang Diyos na lumikha ay magaganap sa Kanya. At sa Kanyang ang pagsilang
Naroon ang liwanag at ito na ang simula ng maraming pag-aaral. Na tunay nga, nakahanga-hanga sa maraming paningin sapagkat pinagkatiwalaan ng Diyos ng hindi lamang iisa, kundi maraming buhay na kanyang iluluwal upang sa gayon ang isang tungkulin ay maganap. Isang tungkulin ng pagpapakilala, ng pagsamba, at higit sa lahat, ng pagtupad ng kanyang dakilang tungkulin habang siya ay lumalaki, nagkakaisip, at kumikilala. At kung saan nga, narito ang iyong ina, nagpapakilala sa lahat at bawat isa nang mayroong kikilalanin na ang kapangyarihan sa kanyang paglaki, kung paanong siya ay susunod sa kautusan. At ganun din ang isang paggalang na naroon din sa 10 utos ng Diyos na igalang mo ang iyong ama at ina, ay iniuutos hindi lamang sa iisa, kundi sa lahat at bawat isa. Sapagkat narito kayo, hindi lamang kayo ibinulusok, kung hindi kayo ay isinilang ng isang ina. Kung kaya nga, naroon ang paggalang, kung paanong iginagalang ninyo ang Diyos. Ganun din ang inyong mga magulang, at higit sa lahat, kung paano ang damdamin ng inyong ina ay naroon ang malabis na pag-ibig sa kanilang mga bunso. Kung kaya nga sa kanyang pananalangin ay naroon ang liwanag. Ang liwanag na dumudoon sa mga anak na naroon ang kagulumihan ng kanilang kaisipan. Ganun din ang kanilang mga simbuyo ng kanilang mga damdamin na sa kapanahonang ito. Tunay nga na maraming ina ang nasisiphayo kung paano nga ba ang kanilang mga bunsong iyan ay susunod sa likuran ng iisang Diyos, na kung saan, kung paano nga inihalimbawa ang isang Hesukristo na ang paglilingkod ay tinilikuran ang maraming bagay na makasanglibutan. Nawa ay ganun din ang mga anak sa kasalukuyang ito, na bagamat ang alitigtigin nga ng laman ay mahirap talikuran, ngunit ang isang nagnanais na tunay na makapaglingkod ay mapalad nga katulad ng mga kabataan na nakaluklok sa kanilang mga luklukan sa mga sandaling ito, sapagkat tunay nga na naroon na sila sa daan, naroon at kanilang sinusundan ang isang liwanag na nawa ang ningning ay laging magningning sa kanilang mga kaisipan at dumuon din sa kanilang mga puso, upang sa gayon, sa kanilang paggawa ay laging manguna ang paglilingkod sa Diyos at ang kabutihan ay ipagkaloob nila habang sila ay tumutupad ng dakilang tungkulin kasama ang kanilang mga magulang, na kung saan aariin nilang yaman ang bawat aral ay pinagkakalob sa kanila, at ganun din ibibihis nila sa kanilang mga sarili ang bawat mga panalangin na inihahandog sa kanila ng kanilang mga ina. Kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, pagpapaalala lagi na hindi lamang sa ganitong panahon, kung hindi sa bawat sandali ng inyong buhay at sa bawat hininga na lumalabas at pumapasok sa inyong mga ilong at sa inyong mga bibig, ay ipagpasalamat ninyo sapagkat mayroong nagbigay sa inyo ng buhay
at ganun din ay tumutunghay at gumagabay sa inyo sa inyong paglaki, ay lagi nang ipagpasalamat ninyo at lagi na'y naroon ang pagdakila sapagkat binigyan kayo ng pagkakataon sa buhay na mayroong kayo ngayon, na tunay nga na marami ang naghahangad ng buhay na iyan sapagkat hindi nga lahat nabibigyan ng pagkakataon na makatupad ng kanilang dakilang tungkulin sapagkat ang isinilang ay mayroon lamang takdang panahon kung saan doon siya gagawa at tutupad ng kanyang mga tungkulin. Kung kaya nga, magpuri at magpasalamat ang lahat at bawat isa sapagkat nariyan ang napakahalagang biyaya na nagmula sa isang Diyos na makapangyarihan. Hanggang dito ako at muli ang pag-ibig, ang liwanag at ang kapayapaan. Ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Lucas. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalo at ibinabahagi sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Aking mga iniibig sa isang pag-aaral, ang dakilang Panginoon ay isinugo ng dakilang Ama. Isang libutan na ito upang tupdin ang tungkuling ibinahagi ng Ama sa kanyang anak. At ito ay pinatunayan at ibinahagi sa pamamagitan ng kanyang mga gawa at kilos. Ibinigay ang mga mabubuting balita at tinapay ng buhay sa mga tao upang ito ay kanilang kainin, inumin at ang kabusugan ay kanilang makamit. At ito ay naganap sa kapanahunan ng dakilang Panginoon. Siya ipinanganak, nagkaroon ng buhay, ginawa ang tungkulin at kaakibat ng tungkulin na ito, ang paghihirap ng isang laman. Dumating sa buhay ng dakilang Panginoon ang mga tukso, ang pangungutya, ang panglalait ng mga tao. Subalit ang dakilang Panginoon kailanman hindi nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga nasasakupan, kundi bagkus ang kababaang loob, ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang nanatili sa kanyang puso, sa kanyang damdamin, hanggang sa kanyang kalooban. Sa pag-aaral na dumating sa kanya, ay kaniyang nabanggit ang salitang ito. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mga salitang nakapagbigay
kagulumihanan sa mga mag-aaral. Sapagkat ang tao sa kanyang sarili nagtatanong kung bakit pinabayaan ng ama ang kaniyang anak. Patotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Kailanman ay hindi naging pabaya ang dakilang ama sa kanyang dakilang anak. Sapagkat ibinigay ng dakilang ama ang lahat ng pangangailangan ng kanyang anak upang matupad ang tungkulin na sa kanya ibinahagi. Ipinagkaloob ang kinakailangan upang matupad ang nasusulat. Ang nasulat na kinakailangan mangyari dito sa sanglibutan na ito. At ang bawat isang narito at ipinagkaloob ang kailang mga sarili ay naririyan din ang tungkulin na ibinahagi ng dakilang ama sa bawat isa. Na ang tungkulin na iyan ay ipinagkatiwala sa lahat at bawat isa. Na kayo ay titindig, ipagkakaloob ang kanyang mga sarili sa harapan ng dakilang ama ng walang pag-aalinlangan at buong pusong gagawa ng naaayon sa pag-ibig ng dakilang ama. Sa kabilang dako ng pag-aaral, hindi pinabayaan ng dakilang ama ang kaniyang anak. Kundi bagkus, ipinagkatiwala ng dakilang ama ang dakilang tungkulin na iyan sa kanyang anak, sapagkat nalalaman ng ama na ito ay kanyang magagawa, matutupad, at kailangang matupad sapagkat ito ang nasusulat at kailangang maganap sa sanglibutan na ito. Upang ang kapamahalaan na ibinigay sa kanya ng dakilang ama ay magpatuloy at magkaroon ng pag-asa na siyang hinahangad ng mga kaluluwang naroroon sa kadiliman at humihingi ng pag-ibig at ng pag-asa ng dakilang ama. At ito ay dumating sa bawat isa. At kayo na narito at ipinagkakalob ang kailang mga sarili. Hindi niyo ba nararamdaman ang kahabagan ng dakilang ama? Ang tiwala na ipinagkaloob sa lahat at bawat isang narito na anumang uri ng mga pagsubok, mga tukso na dumating sa inyong buhay, ay naririyan siya sa inyong harapan, sa inyong likuran, upang patuloy na gumabay at umalalay sa bawat isa. Ang mga aral na ipinagkakaloob ng dakilang ama na inyong narinig ay isang halimbawa na naririyan siya sa inyong tabi upang gumabay at tulungan at turuan kayo sa daan at landasin na inyong tinatahak. At ito ay magaganap sa lahat at bawat isa sapagkat katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Walang sino man sa kanyang mga tupa ang kanyang pababayaan. Matuwid at mabuti ang layunin ng dakilang ama sa kanyang mga anak. At ang bawat isa ay makararating at makasisiyasat
sa kaharian ng dakilang ano. At ito ay inyong mapagtatagumpayan kung ang inyong mga pagkakatiwala ay inyong ibibigay ng buong puso at walang pag-aalinlangan sa harapan ng dakilang ano. At ito ang hinahangad ng kaitaasan sa lahat at bawat isa na kayo sa inyong mga sarili. Ang kaitaasan ay naririyan upang kayo ay alalayan, tulungan at turuan sa bawat sandali. Sa mga tuwid aking mga iniibig, nasa inyong mga sarili, kung kayo ay mga nagtatagumpay, kung kayo ay makararanas ng mga pagsubok, na kung saan ang kapighatian, kalungkutan, sakit, ay inyong mararamdaman at mababagkas, mabibigkas ng bawat isa. Ang salitang, Diyos ko, bakit mo pinabayaan? Subalit, anumang uri ng mga pag-aaral at pagsubok na dumating sa isang ako, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay naririyan sa inyong harapan. Nanaway ang kabuuan ng inyong mga tungkulin sa harapan ng dakilang Ama ay buo ninyong ibibigay ang inyong mga sarili. Ang kabuuan ng pag-aaral na dumarating sa inyong buhay, ito ay tatanggapin ng bawat isa ng may pag-ibig at kababaang loob. Ito ang bahagi ng kaitaasan na naway ang bawat salita na dumarating sa inyong harapan at inyong narinig, hindi lamang salita, kundi mangyari sa gawa. Muli, ang inyong tagapagturo sa mga orasan ng sandaling ito, naway ang dakilang pag-ibig, kapayapaan, kababaang loob, ang maghari sa lahat at bawat isa. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Mga inibig na mga kapatid, tunay ang tao nga ay patuloy na humihingi, patuloy na naghahanap, patuloy na humihiling sa Diyos. Naririto ibinibigay ang isang Kristo sa lahat at bawat isa. Ngunit nung bumaba ang isang Kristo mula sa kaitaasan at magpahayag ng mabubuting bagay, ano ang inilagay ng tao? Siya ay itinanggi. Siya ay ipinako sa isang krus. Siya ay nilagay sa maraming uri ng pasakit at hirap, sapagkat hindi ito ang kanilang kahilingan, sapagkat hindi ito ang kanilang hinahanap ng kanilang puso, sapagkat hindi nila matagpuan ang kanilang mga panalangin o matagal na nilang hinihiling sa harapan ng dakilang Panginoon. Ganito nga ba kayo, mga iniibig na mga kapatid? Kung dumarating man ang biyaya at patotoo ng isang Kristo sa pangalan ng dakilang Ama, ano nga ba ang inyong ihaharap sa Kanya? Siya nga ba'y inyong tatalikuran? Siya nga ba'y inyong itatanggi at yuyurakan? Hindi na nga, mga inibig na mga kapatid, bababa ang isang Jesus dito sa sanglibutan. Ngunit ano ang patuloy na sa inyo ay binababa sa pamamagitan ng mga banal
kundi ang kanyang mga salita at ang kanyang mga aral, kundi ang kanyang mga pagpapaalala sa kanyang mga ginawa. At ngayon nga ay inyong patuloy na ginugunita, mga iniibig na mga kapatid. Kayo na mga inaaralan ng isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakikilala na nga ba ninyo ang isang Jesus? Nakikilala na nga ba ninyo ang isang anak sa isang ama? Nauunawaan na nga ba ninyo ang layunin ng kanyang pagbaba dito sa sanglibutan? Katotohanan nga ang aking sasabihin, mga inibig na mga kapatid, ang tao nga ay palaging nauuhaw sa maraming bagay na walang kabuluhan, sa maraming bagay na hindi kinakikitaan ng halaga. Bagkus, kung dumarating man ng siyang tubig na magpapawi ng kauhawan ng isang tao, ay hindi niya tinatanggap. Mga inibig na mga kapatid, ano pa nga ba ang inyong mga hinihiling sa harapan ng dakilang Panginoon? Ito ba ay nakakarating sa kanyang paanan? Ito ba ay nagmumula sa isang malinis na puso? Sapagkat ang kauhawan ng isang Kristo ay nagmumula sa malinis na puso, mga inibig na mga kapatid. Ang kanyang panalangin ay nagmumula sa isang pag-ibig, sa isang kababaang loob, na bagamat ibinigay na nga sa kanya ng kaitaasan ang lahat ng bagay, ang karangalan at ang pagkilala. Ano pa nga ba ang kinauuhawan ng isang Kristo? Wala na nga, mga inibig na mga kapatid. Bagkus ang tao ang patuloy na naghahanap, mga inibig na mga kapatid. Patuloy ang tao na naghahanap ng mga bagay na ikasisiya ng kanyang puso. Ngunit sino nga ba ang naghahanap ng ikasisiya ng isang ama? Mga iniibig na mga kapatid, ganito nga ang ginawa ng isang Kristo. Hindi siya humihiling para sa kanyang sarili, ngunit siya ay humihiling para sa kanyang mga kapatid na naririto at patuloy na naliligaw ng landas. Patuloy na naghahanap rin ng kapawian ng kanilang mga uhaw. Patuloy na naghahanap rin ng kanilang kabusugan. Sa mahabang panahon na sila ay nagutom sa salita at aral ng dakilang Panginoon. Kung kayo nga ba, mga inibig na mga kapatid, ay papawiin ng Diyos ang inyong mga kauhawan, ano nga ba ang inyong igaganti sa Kanya? Ano nga ba ang inyong ipagkakaloob sa Kanya? Tulad nga ba kayo sa mga hintil o mga taga-Israel na patuloy na umuusig sa Kanyang salita? Patuloy na itinatanggi ang Kanyang biyaya at ang Kanyang pagpapala. Katotohanan ng aking sasabihin sa lahat at bawat isa, mga inibig na mga kapatid, tunay, ang tao kung siya man ay mauuhaw, kailanman ay hindi mapapawi ang kanyang kauhawan. Kailanman ay hindi magtatapos sa mga bagay na kanyang hinihiling sa harapan ng dakilang Panginoon. Ngunit, kung matutupad niya ang kalooban ng dakilang Panginoon, katotohanan ng aking sasabihin, ay tatanggapin nga ninyo ang tubig na kailanman na hindi na nga kayo uuhaw pa, mga iniibig na mga kapatid. Mga iniibig na mga kapatid, ganito nga ang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ng dakilang Panginoon. Sa lahat at bawat isa, naway tanggapin nga ninyo ang salita ng dakilang Panginoon, sapagkat ito ang siyang magbibigay ilawan sa inyong mga pagkatao, maglilinis sa inyong mga puso, mag-aalis sa inyo mula sa mga alitigtigi ng sanglibutang ito, at dito yayaon ng inyong mga espiritu, kapiling ang dakilang Ama. Na kayo, mga inibig na mga kapatid, ay sinisimulan nga sa isang tubig, na kung sa inyo nga ay binibigay tulad sa isang paglilinis ng Ama sa kanyang anak upang maialis ang lahat ng uri ng mga alitigtigin ng sanglibutang ito.
at maiwalay sa kanya ang bawat alaala ng tao dito sa sanglibutan. At ang alaala ng kanyang espiritu ang siyang maghahari sa kanya. Ang batas at salita ng dakilang Panginoon ay magiging panuto ng kanyang buhay. Siyang magiging gabay patungo sa dakilang Panginoon. Siyang magiging ilawan ng kanyang pagkatao, sapagkat nasa sa inyong mga espiritu ang unang hakbang upang kayo ay lumakad papunta sa paanan ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi, mga inibig na mga kapatid. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Tunay na ang bawat isa sa inyo ay inalagaan at patuloy na binibigyan ng dakilang Panginoon ng kanyang kabiyayaan. Na sa pamamagitan nga nito, tunay ngang ang aking mga iniibig na mga kapatid ay magkaroon ng isang matatag na pananampalataya, magkaroon ng isang bahagi sa inyong mga buhay. Paano nyo nakikilala ang dakilang Panginoon? Paano nyo nakikita ang isang Kristo sa inyong mga buhay? Paano nyo nasisilayan sa inyong mga pagkatao ang kanyang kabiyanan, ang kanyang pag-ibig na sa inyo ay ipinakilala mula pa ng una? Na sa buhay na ito, tunay ngang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo ang kanyang piging at ang kanyang handog upang sa inyong pagparito, narito kayong handang humarap, narito kayong handang kumain sa kanyang mga biyaya. Aking mga iniibig na mga kapatid, pagpapatuloy ang dakilang Panginoon na naghahanap ng kanyang tapat na manggagawa, naghahanap ng kanyang tapat na magbibigay loob sa bawat isa sa inyo. Hinahanap ng kaitaasan ang sa kanyang mga anak na nagpapatuloy at higit na lalo nagbibigay bahagi sa buhay na ito na hindi na nga ninyo tatalikuran pa ang kanyang mga salita, ang kanyang mga gawa. Hindi nyo na nga ipapako pa ang isang Kristo sapagkat nalalaman na ninyo sa inyong harapan, kayo ay handang maglingkod, kayo ay handang magbigay, ialay ang inyong mga sarili, ang inyong mga panahon na sa inyo pinagkatiwala ng dakilang Panginoon upang kayo ay ganap na matuto sa kanyang harapan, upang sa inyong pagparito kayo na nga ang isang kamanggagawa sa harapan ng dakilang Panginoon na tatawagin kanyang tapat na mga anak. Aking mga iniibig na mga kapatid, pagpapatuloy ang buhay na sa inyong mga salita, hahanapin ang dakilang Panginoon, papaano nga naganap ang bahagi ng dakilang Panginoon sa bawat isa sa inyo. Nakikita ba ninyo ang bawat butil ng buhay ng dakilang Panginoon sa inyong mga pagkatao, na sa inyong mga pagkatuto, narito kayong ihahain ninyo ang inyong mga salita, ang inyong mga gawa, sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay ngang nagmula sa dakilang Panginoon. Kanino nga ba kayo babalik? Kanino nyo nga ihahain ang bawat kaganapan sa inyong mga buhay? Kanino nyo nga tutuklasin ang bawat kaalaman ng isang dakilang Panginoon? Hindi baga sa kanyang harapan, sapagkat sa bawat isa sa inyo na naghahanap ng katagumpayan sa kanyang harapan, makita ninyo ang isang buhay ng dakilang Panginoon bilang inyong kabahagi, bilang isang katapatan na inialay ng kanyang buhay upang maganap sa harapan ng dakilang Panginoon sa kanyang Ama ang bawat mga salita, ang bawat mga bahagi ng buhay na ito na sa maliit na panahon na sa kanya pinagkatiwala ng dakilang Ama, narito ang kanyang nabuo, ang kanyang salita, ang kanyang pangaral, at ang bawat isa sa inyo ay nangagsipagtuto. Ito ang layunin ng dakilang Panginoon na ang kanyang pag-ibig
ay tunay ngang magtagumpay sa bawat isa sa inyo, na hanggang sa mga sandaling ito ng inyong mga buhay, ito ang patuloy ninyong iniaaral, ito ang patuloy ninyong hinahanap sa inyong mga pagkatao. Kanino nga ba ninyo hahanapin ang bahaging ito? Hindi baga sa inyong mga sarili, sapagkat dito kayo itinatak ng dakilang Panginoon. Dito sa inyo itinaning ang isang Kristo. Sa pamamagitan nga nito, patuloy nga kayong magtagumpay sa kanyang salita, sa kanyang bahagi, na hindi na nga ninyo hahanapin pa ang bahagi ng buhay na ito, pagkus hahanapin ng inyong mga salita at ng inyong mga gawa ang para sa dakilang Panginoon. Ito aking mga iniibig na mga kapatid, ang isang katagumpayan na sa inyo'y hinahanap ng dakilang Panginoon, na sa maliit na panahon na inyong pagkakalagi sa sanglibutang ito, makita ninyo kung ang pag-aaral ay nagpapatuloy sa inyong mga sarili. Nakikita ba ninyo ang inyong mga sarili bilang isang tagataguyod ng kanyang mga aral, bilang isang buhay na ebanghelyo sa harapan ng dakilang Panginoon, ng inyong mga salita ay kakitaan ng bawat butil ng pag-ibig ng dakilang Panginoon, na ang inyong mga gawa ay tunay nga ninyong tutuklasin sa pamamagitan ng kanyang bahagi, ay dito nyo nga makikita kayo'y nagmumula sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral sa kanyang harapan ay tunay na kaganapan at katagumpayan ng isang espiritu, na ang anuman ninyong ibigay sa kanyang harapan, narito kayong ibinibigay ninyo nang mayroong kadalisayan ng inyong mga puso, at higit na lalo, narito kayong inihahandog ninyo ang inyong mga sarili na tulad sa kanyang bahagi, tulad sa ipinakita ng dakilang Panginoon, tulad ng isang katapatan ng isang anak sa kanyang ama, na sa inyo ay patuloy na ipinaliliwanag at patuloy na ipinaalala na kayo ay tunay na kanyang mga anak, tunay na ang bawat bahagi sa inyo ay binagbubuksan ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat nalalaman ninyo sa inyong mga pagkatao, malibang makita ninyo sa inyong mga sarili, na kayo ay bahagi ng kanyang salita, na kayo'y bahagi ng kanyang mga gawa. Patuloy pa rin ng tao sa kagulumihanan sa buhay na ito. Aking mga iniibig na mga kapatid, makita ninyo na kayo ay tunay na kanyang salita, na nagtatagumpay sa kanyang harapan, upang nang sa ganon, sa bawat ipinangako ng dakilang Panginoon, ang kaganapan ng isang espiritu, ang katagumpayan ng bawat kanyang mga salita ay tunay ngang mabuo, at kayo ay tunay na maging handog na buo sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y patuloy na ibinibigay at ipinagkakaloob sa pangalan ng aking dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumayo niyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, kayo ay narito upang minsan pa ay magdiwang ng dahil sa Panginoon. Nang inyong mga espiritu'y tunay niyong bigyang daan sa kanyang harapan, na matutong lagi nang sumunod, at narito ang bahaging yan ay ibinibigay niyo, o aking mga iniibig na mga kapatid. At harinawa ang mga ginagawa niyo ng mga pagsisikap ay tunay na magbunga at tunay na magpatuloy upang katagumpayan na hinahanap ng San Espiritu, ito man ay inyong matamo. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa ay binigyan ng kaitaasan ng pagkakataon upang kapalarang kanyang tinatahak sa buhay na iyan. Ang bawat isa ay tunay na mga tuto. Upang katagumpayan, ito man ay inyong maaro
At narito tunay niyong maihandog ang inyong sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya nga sa mga katagang binitawan ng isang Kristo, Panginoon, sa iyong kamay, iniahabilin ko ang aking espiritu. Sino nga sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na makapagsasalita at makapaghahandog ng mga katagang ito? Ito ang mga katagang tunay na kung saan nagpapatunay na ang sino mang lumalakad sa kapalaran, itinakda ng dakilang Panginoon sa kanyang buhay, na kung papaanong napagtagumpayan na lumalakad nang sa kadahilanan ng ayon sa Espiritu at hindi na nga ayon sa laman. Sapagkat kayo'y nasa pag-aaral, sapagkat kung sasambitin lamang ng bibig ang mga katagang yan, ano nga ba ang tunay na kahulugan niyan sa inyong mga puso? Sapagkat ang nilalaman ng bawat puso ay siyang kinaroroonan ng inyong mga kayamanan, ng inyong mga kagustuhan, ng inyong mga kaisipan. At narito sa kayamanang yan, dito gumagalaw ang tao. At sino man ay di makapagsasabi na ang kanyang gagawin ay para sa Panginoon kung ito ay nalilihis sa katotohanan. Mga iniibig na mga kapatid, binigyan ng bawat isa ng isang kalagayan upang ang bawat aral na dapat tamuhin ng bawat isa ay kanyang mapagtagumpayan. At kayo rin naman ay tinuturuan upang sa pamamagitan ng bawat karunungang nanggagaling sa kaitaasan, kayo man ay gumalaw ng may katalinuhan. Kayo ay pumili ng naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon na narito ang inyong mga sarili, tunay niyong tinuturuan at dinidisiplina upang ang mga bagay na karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon, ito nga ang inyong tinatahak. Subalit kung ang isang kaluluwa ay naroon pa rin sa kakulangan ng maraming bagay na kaunawaan, paano nga niyang tatakin yung daan na pinakikita ng dakilang Panginoon? Nagbibigay ang Panginoon ng kanyang awa, subalit hahanapin ang pagsisikap at pagtitiga ng bawat isa. At ang bahaging yan, o aking mga iniibig na mga kapatid, kung ito ay hindi nyo maibibigay, paano nyo matatanggap yung kagantimpalaang manggagaling sa kaitaasan? Paano nyo masasabing ihabilin nyo ang inyong mga sarili sa kamay ng dakilang Panginoon? Marahil upang magkaroon lamang ng katagumpayan sa buhay na iyan. Subalit ano nga ang hinahanap ng kaitaasan sa bawat isa? Ang isang katagumpayan ng ayon sa Espiritu. Na bagamat siya ay binigyan ng laman, narito ang kanyang buhay ay kinakailangan niyang mapagtagumpayan, mapagtiisan. At ang lahat ng pagsisikap ay naaayon sa pagbubunga ng kanyang Espiritong siyang hinahanap sa bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, ang mga bagay na ito'y di magkakaroon ng kabuluhan sa isang mag-aaral kung siya sa kanyang sarili ay magkukulang ng kaunawaan. Kung siya sa kanyang sarili ay di magnanasa na kunin ang karunungan ng dakilang Panginoon na kung saan ang lahat ng panuntunan ay kinakailangan niyang matutunan at mailaki sa kanyang paggawa. Kaya't upang ang mga bagay na yan ay magkaroon ng katuturan sa inyong mga sarili, sikapin nyo na ang buhay na yan ay binigay ng dakilang Panginoon ay inyong maitawid
at maituwid sa nararapat at karapat-dapat sa kanyang harapan. Tunay maraming pag-aaral ang sa inyo'y ibinibigay. Tunay na maraming tukso na kanyang tunay na tinatawag sa inyong mga buhay ang inyong tinatamo. Subalit ang mga bagay na yan o aking mga iniibig na mga kapatid ay mga pag-aaral na nailagay sa sanglibutang ito upang isang kaluluwang katulad nyo dito ay mga tutong magtagumpay. At kung kayo ngay magtatagumpay sa mga bahaging ito, marahil ay magkakagaroon ng kagaanan upang inyo rin namang matutunan na igalaw ang inyong mga sarili sa mga banal na gawain at kawang-gawa na ninanasa ng dakilang Panginoon na maganap sa inyo. Sapagkat ang kanyang itinuturo ay di mananatili lamang na mga salita, mga pakinig, subalit kinakailangang maisapuso at magkaroon ng ugat sa inyong mga sarili. Upang ang mga bagay na ito ang siyang tunay na tawaging iyaman ng inyong mga puso. Nang upang sa gayon o aking mga iniibig na mga kapatid sa anumang kalagayan, sa anumang buhay at kapalaran na sa inyo'y maibigay ang siya nang magtatagumpay ayong kalooban ng dakilang Panginoon na ang tunay na kadahilanan ay nang dahil sa inyong mga espiritu. Sa pagpapalago nito, upang ang mga bagay na ito ay tunay na magkaroon ng bunga. Kaya nga't ano ang tinatawag na tao na kapighatian? Ano ang tinatawag ng tao na kasiyahang kanyang tinatanggap? Ito ba gayoong mga kadahilanan ng ayon sa sanglibutan? O ito na ba yung mga kadahilanan ayon sa Espiritu, na ang kapagati ang kanyang nadarama ay sapagkat kanyang pagnanais na matupad ang kalooban ng dakilang Panginoon. At ang kasiyahang kanyang nadarama sapagkat ang kanyang sarili ay kanyang naihandog na gawin ang mga bagay na banal at karapat-dapat. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat ang salitang ito'y ibinibigay sa lahat ng nakarinig at nakabasa, subalit kayo na tinuturoan naway ang pakahulugan at ang iyanasa ng dakilang Panginoon, ito ang inyong magawa sa inyong mga buhay. Sapagkat marami na ng pagkakataon na kayo ay binigyan ng mga pagkakataon upang kayo'y makapag-aral, makaranas ng iba't ibang danasin. Subalit mga iniibig na mga kapatid, hari nawa, sa kapanahunan ito, ang inyong nangang dinadanas ay nang dahil ng sa inyong mga espiritu upang ito ang siyang tunay na magtagumpay. Kung nagdaranas man ng inyong mga sarili ng mga bagay na kipaghatian, mga iniibig na mga kapatid, ang mga bagay na ito, kung ito inyong nadarama ng inyong mga laman, huwag niyong kalimutan ang bahagi ng Espiritu na siyang tunay na tumatanggap ng may kadahilanan sa mga bagay na ito. O mga iniibig na mga kapatid, hari nawa ang pagkakataon na binukas sa bawat isa sa buhay na ito kung saan ang lahat ng pagpapaliwanag at pagbibigay halimbawa sa bawat isa ay unti-unting ibinibigay sa inyo. Unawain niyo ito ng buong puso sa inyong mga sarili nang upang sa gayon ang kapanahunang itong sa inyo inilalahad ng kaitaasan. Ang siyang magdaan minsan pa upang yung katagumpayan ng isang espiritu ay inyong ang matamo. At kung ito nga ay inyong maganap o aking mga iniibig na mga kapatid, marahil kayo na nga yung nararapat na maghandog ng mga katagang ito sa harapan ng dakilang Panginoon na kung saan ang inyong mga espiritu ay tunay niyong inihahabilin sa Kanya. At ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan at hari nawa.
muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na inaaralan ng salita ng Diyos, tunay, kayo'y matatalinong mag-aaral. Sapagat hindi lamang nyo napapansin ang kapagalaw ng sanglibutan, napapansin na rin ninyo ang bahagi ng inyong mga espiritu. Tatawagin ko ba itong kaunlaran? Tatawagin ko ba itong bahagi ng inyong paghakbang tungo sa higit na mas mainam pang pag-aaral? Ano man ito aking mga iniibig, dapat niyong maunawaan, meron lang ding iisang daan patungo sa Diyos. At dito ko yung lahat pinadaraan. Ito ang sa inyo'y itinuturo. Sapagkat marami nagsasalita sa sanglibutan, lahat din ay nagpapakilala ng aral, sapagkat meron lamang iisang aral kayong nagiging basihan. Ano pat maraming kaisipan, damdamin at kalooban nagnanasa na ang bawat kanilang nalalaman at nauunawaan ay marinig din ng iba. Ngunit ano nga ba ang katotohanan sa lahat ng yan? Ito ang lagi sa inyong itinuturo. Sapagkat malibang malaman ng tao ang totoo, hindi rin siya mapapanuto sa kanyang paggawa. Hindi rin niya maisasaayos ang kanyang sarili kung saan siya karapat-dapat. Ito ang kadahilanan, aking mga iniibig, kung bakit ang dakilang guro ay isinilang at nasaksihan ng marami ang kanyang paggawa, ang kanyang karunungan hanggang doon sa kamatayan. At ano ang kabuluhan nito sa bawat isa? Kayo na namumuhay ngayon, ninanasa pa ba niyong ipako kayo sa krus? Kayo pa ba yung naghahangad na makakatikim ng bawat latigo na dinanas ng isang Jesus? Ninanasa pa ba niyo ang koronang tinik na yan na mailagay sa inyong mga ulo? Ito ba ang dahilan kung bakit kayo naririto? Tunay, maging marahas sa mga tao noong unang panahon sapagkat yun ang kanilang kaalaman. Hindi rin naman yung masisisi ang sanglibutan sapagkat ang sanglibutan sa kanilang kapanahon ay tulad pa sa mga musmos. Ang kaharasan ay nanatili pa sa kanilang mga sarili, ano pat ito rin ang kaparaanan upang makuha nila ang kanilang mga ibig. Ngunit ano ang kaibahan ng turo na ipinakilala ng isang Jesus o ng isang Kristo? Anong uri ng karunungan ang kanyang ibinigay sa bawat isa na ngayon hanggang ngayon kayo at bawat isa sa inyo'y nasisipag-aral? Ito ang karunungan ng isang espiritu na dapat niyang maisagawa, maipagtagumpay at matutunan. Kayo na isang espiritu na binihisan ng laman, paano nga ito magaganap sa inyong mga pagkatao? Kayo rin naman ay naging saksi ng maraming kasaysayan. Umalam din kayo ng marami ng karunungan. Ano ang magiging kabuluhan pa ng panibagong kaalaman kung inyong maririnig at inyong matututunan? Ang karunungan ng isang Kristo ay karunungan ng isang espiritu. Hindi ito karunungan na panglaman, ngunit sa bahagi ng inyong pagkatao, ito ay nagiging gayon sapagkat kayo'y kabahagi pa ng sanglibutan. Ngunit sa oras o sa panahon na lumisan, ang espiritu na yan, sa katawang laman na yan, dito nyo mapapakinabangan o mapapatunayan ang kahalagahan ng inyong mga pinag-aaralan ayon sa turo at karunungan ng isang Kristo. Kaya nga, bagamat ang sinasabi ng marami, merong 7 wika na iniwan sa bawat isa upang pag-aralan. Hindi rin tayo lilihis sa kaalamang yan, sapagkat anumang magiging karagdagan o kakulangan ay magiging kabigatan na ng bawat pagkatao, sapagkat kayo namumuhay sa sanglibutan.
Ngunit ang kahalagahan ng mga bahagi ng salitang yan, hindi lang yan nauukol aking mga inibig ayon sa Espiritu. Nauukol yan sa tinatawag ninyong pagkatao. Na anong sinasabi ng isang pagkatao? Ikaw na may laman. Ikaw na nagkaroon ng maraming karanasan at peri-espiritu. Ikaw din na may buhay sa pamamagitan ng Espiritu. Sa iyo ang mga aral na ito. Sapagkat ang kabuluhan ng mga aral na iyan ay tulad sa baitang na dapat niyong lakaran. Hindi ito binibigay na pag-aaral sa labas ng isang katawang laman sapagkat ang kabuluhan nito ay ayon sa paralan kung saan ang bawat isa ay naririto. Kaya nga anong aralin ang inyong laging naririnig? Kayo ay tinuturuan. Kayo ay tinuturuang matuto ng bawat mabubuting gawi o moral ayon sa laman at naririto, sinasabi din sa inyo ang ayon sa Espiritu. Mga kagandahang asal, mga batas ng Diyos na kanyang inukit sa panahon, na nung una pa niya man ibinigay sa bawat isa, ngunit palibhasa tulad sila ng mga musmos, patuloy din silang sumusuway. Patuloy silang nagkakamali. Patuloy silang humihingi ng tawad. Kaya nga hindi kataka-taka sa gitna ng lahat ng yan, anong sinasabi sa inyo? Kayo'y patawarin. Sapagkat hindi nyo nalalaman ang inyong ginagawa. Mangangahulugan ba aking mga iniibig? Kung marinig ninyo ang utos, na ikilala nyo na unaw-unawaan niya ang inyong mga paggawa. Nung narinig ninyo ang salita mula sa bibig ng Diyos, nangangahulugan ba ang inyong mga gawa din ay umaayos? Patuloy nga ba siyang hihiling? O patuloy nga bang sasabihin ng salitang yan sapagkat sa gitna ng pagkarinig ng tao ng utos, ng mga batas, ng kalooban ng Diyos, ang tao ay nananatili sa bahagi ng kanyang sarili, ayon sa sanglibutan, hindi ayon sa Espiritu. Kaya nga ang kasalanan ay hindi nababawasan. Kaya nga ang kamangmangan ay hindi naiiwasan, sapagkat patuloy ang tao. Sa gitna ng pagkarinig niya ng lahat ng utos, ginagawa ng tao ang kanyang kalooban. Hindi niya sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ano ito? Kamangmangan pa ba ang tatawagin sa inyo? Kayo pa ba yung mangmang sa gitna ng inyong pagkarinig ng mga utos na yan? Nananatili kayo sa inyong mga ibig. Bumabanghay ang inyong mga isip ayon sa inyong pangunawa. Hindi niyo pinakikinggan ng tinig ng Diyos na nagbibigay utos at nagtuturo ng katotohanan. Bakit nga ba naliligaw ang tao, aking mga iniibig, sapagkat hindi siya sumusunod sa utos ng Diyos? Sinusunod niya ang sarili niyang kalooban. Ano ang tawag dito? Tatawagin pa rin ba nitong hindi nyo nalalamat ang inyong ginagawa, kaya kayo nagkakamali? Kaya nga, sa bawat mag-aaral, paano nyo nga ba matutungtungan ang unang baitang? Kung hindi nyo mapapasunod ang inyong sarili sa harapan ng Diyos. Naunawaan nyo bang sinasabi ng bawat baitang, sino mang tumutungtong sa pag-aaral ayon sa kanyang espiritu, ang bahagi ng baitang na ay kanyang tutungtungan. Paano kung ang puso mo ay wala ayon sa espiritu? Ito'y ayon sa laman. Matutungtungan mo ba ang baitang? Makakapag-aral ka ba ayon sa layunin ng Diyos? Mga iniibig na mga kapatid, sino nga ba ang sisino sa bawat pagkatao? Tangi ang Diyos lamang. Kaya nga mapapansin ninyo sa buhay na to, hinahayaan ng taong magpasya ayon sa kanyang kalooban. Hinahayaan ng taong gumawa ayon sa kanyang nasa.
hindi ayon sa kanyang pangunawa. Hinahayaan ng tao na mamuhay sa sanglibutan base sa kanyang layunin, hindi nakadalasan sa layunin ng Diyos. Kaya nga kung ganito ang pagsasalarawan, matuwid pa nga bang sasabihin sa inyo, kayo'y patawarin ng Diyos, sapagkat lagi na sa panahon na kayo'y gumagawa tunay, hindi kayo nakakaunawa. Hindi kayo nakakaalam. Hindi pumaparoon ang inyong puso. Ngunit tunay, laging sinasabi sa inyo, ang Diyos ay mabuti. Ang kanyang pagpapaalala sa bawat isa'y laging naririyan. Kaya nga anong sinasabi? Sa gitna ng pagpapakilala ng Diyos ng kanyang karunungan, narito, higit na kinilala ng tao ang karunungan ng sanglibutan. Ito ang larawan ng isang Dimas at ng isang Hestas. Pareho silang itinuturo sa sanglibutan. Pareho silang ibinibigay at pinagkakatiwala sa bawat kaluluwa. Sa bawat isa. Na anong sinasabi ng Panginoon kung ikaw ay magtatagumpay, ikaw ay muling babalik sa paraiso. Na anong ibig sabihin ng paraiso na yan, aking mga iniibig? Ang tahanan ng Diyos. Na siya din layunin ng isang Kristo, na kung saan siya naroroon, kayo ay makaparoon. Ngunit paano ito magaganap sa bawat isang pagkatao? Kinakailangan bang dumanas kayo, aking mga iniibig, ng bawat pakikisakit sa sanglibutang ito upang kayo'y mga tuto? Tutulad nga ba kayo sa mga kaluluwang ipinapako ang kanilang sarili sa sanglibutan upang makilala lamang nila ang katotohanan? Papares nga ba kayo sa maraming kaluluwang naririto sa sanglibutan, tinuruan ng karunungan, ngunit pinipili ng kanilang puso ang nasain ng kanilang sarili? Nasa bandang huli, kung kailan na huli nila naaalala ang Diyos na mayroon palang pangako, doon sila nagsisipagsisi. At ano ang kabuluhan ng isang pagsisisi kung ito'y huling hininga na ng isang kaluluwa? Ang alaala na mayroon palang Diyos na dapat balikan. Ngunit ang puso nila ay hindi naging gayon sa panahon ng kanilang kalakasan. Hindi ba ito nagiging gayon na aking mga iniibig? Kapag ang tao na binihisan ng laman ay nasa gitna ng kanyang kalakasan o kabataan, saan sila nagsisipagpunta? Anong ninanasan ng kanilang puso? Anong nadadama ng kanilang pagkatao? At ano ang kanilang pinakikinggan? Ngunit dumarating lamang ang pag-alala sa harapan ng Diyos kung sila'y nakapako na sa bawat kapighatian. Doon nila naaalala ang Diyos na kanilang sinasamba sapagkat narito wala na silang magawa. Kayo'y malalaya pa, aking mga iniibig. Hindi pa kayo tulad ni Dimas at ni Hestas na nakapako sa isang krus, tulad ng isang Jesus. Malaya pa kayong makakapili upang marating ang paraiso ng Diyos, na hindi inihiwalay sa kanino man, kayo man yung kumikilala sa kanyang katwiran o hindi, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nilatag niya sa bawat isa bilang isang responsibilidad na dapat niyong ipanagumpay. Kaya nga, ano ba ang paraiso ng Diyos sa inyong kaisipan? Ano ang inaakala ninyo sa tahanan ng Diyos na tinatawag niyo ring kaharian? Ito yung kanyang karunungan na malibang matutunan nyo sa inyong buong pagkatao, hindi nyo pakikinabangan.
Kaya nga mapapansin ng bawat isa sa gitna ng kanyang kalakasan, sa gitna ng kanyang kamusmusan, ang bawat bagay ay nilatag ng Panginoon upang kanyang matutunan. Tatawagin ko ba kayong higit na mas mapalad? Sapagkat kayo'y naririto sa paaralan ng Espiritismo at nauunawaan nyo at binubuksan sa inyo ang karunungang pang-espiritual. Na hindi lamang nyo naririnig ang tinig ayon sa paliwanag, ayon sa saloobin ng isang karunungan bilang isang tao. Ngunit naririnig din nyo ang paliwanag at saloobin ayon sa isang espiritu. Hindi ba ito nagiging timbangan ng bawat mag-aaral? Kaya nga sa gitna ng lahat ng yan, ang tanging mayroong iniwan ng dakilang Panginoon ay ang kanyang pangako. Bawat isa ay makakabalik sa paraisong yan kung siya ay magtatagumpay. Kaya nga nung wika, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Bakit ito ang sinasabi? Sapagkat ang karunungan ay dumarating sa isang taong nakakakilala na ng katotohanan. Ang paraiso ba sa inyong iniisip ay isang lugar? Bakit nga naman ang hindi? Ngunit ang tunay na paraiso ng Diyos ay ang kanyang tahanan. Ito ang kanyang kaharian. At anong may karoon sa kaharian ng Panginoon ng kanyang kayamanan? Ano ang yaman ng Diyos? Hindi ba ang kanyang kabanalan? Na ito'y patuloy na ipinakikilala sa bawat isa. Tinuturong mainam upang mahubog sa bawat ako. Ngunit paano ito magaganap ang pagkahubog na yan, aking mga iniibig, malibang masubukan ng bawat espiritu na yan, na ang kabutihan ng Diyos na daladala ng kanyang sariling ako. Sapagkat siya'y nilikha niya ayon sa kanyang wangis, ay kanyang maipakilala, dito nagiging mahalaga ang inyong pakikiisa sa sanglibutan. Ano mayroon sa sanglibutan? Ito'y tinawag na paaralan. Tulad ito ng isang ina na patuloy na nag-aalaga sa kanyang mga anak. At sino mga anak na yan? Ang bawat espiritu na binihisan ng laman upang mula dito siya ay magkaroon ng mabuting kasanayan. Siya ay magkaroon ng mainam na pagkatuto sa bawat salita ng Diyos na makita niya paano ito magiging katotohanan sa kanyang sariling pagkatao. Ito'y sa pamamagitan ng kanyang pakikipamuhay. At bawat pakikipamuhay ay nagbibigay ng karanasan na umuukit sa kanyang espiritu, na nagbibigay larawan. Ito ang tinatawag ninyong perispiritu. Nagiging damit siya na kung higit na natutunan ng tao mga bagay na para sa sanglibutan, ano ang larawan ng isang perispiritu, kung anong kanyang naging kabuhayan. Kaya nga gano'n mang karami ang inyong perispiritu kung lahat ng ito'y nagsasalarawan ng mukha ng sanglibutan. Mangangahulugan ba ikaw ay nagtagumpay? Kaya nga patuloy ang pagbibili ng Panginoon at pangangalaga sa bawat isa. Kaya nga nung winika niya, babae, narito ang iyong anak. Lalaki, narito ang iyong ina. Anong ibig sabihin ng dakilang guro? Anong ibig sabihin niya sa bawat isa na naririto? Na hindi kayo ipinagbili ng Diyos sa kawalan upang kayo patuloy na magkamali at magkasala. Pinagbiling kayong mainam upang kayo'y maingatan. Sapagkat sa bahagi ng katwiran ng pag-ibig, kayo'y tinatawag na anak. At kung kayo'y anak, nilaga kayo sa sanglibutang ito, iningatan kayo'y mabuti tulad ng isang ina, ng pangangalaga ng isang ina. Na ano ang layunin kayo'y maturuang mainam, na mga bagay ayon sa katotohanan,
At hindi kayo maligaw sa landas na ipinakilala ng Panginoon sapagkat walang ibang daan patungo sa Diyos, aking mga iniibig. Kundi maunawaan ninyo ang tulad ng naunawaan ng dakilang guro na kanyang ipinakilala ang larawan ng isang Kristo. Paano nga ba mabubuhay sa inyo ang larawan ng isang Kristo? Kung kayo ba ay gumaganap ng inyong tungkulin, aking mga iniibig, nararamdaman niyo ba ang pagpapala? Sa buhay na ito, kayo'y namumuhay na may kapayapaan. Hindi niyo nga ba yan tatawaging biyaya? Kayo na patuloy sa buhay na ito, kapiling ang mga mahal ninyo sa buhay. Anong tatawagin ninyo sa bahaging yan? Hindi ba kayo napuspos ng pag-ibig? Pero sa gitna ng lahat ng yan, maiiwasan ba ng tao ang tinatawag na pagtitiis? Makakaiwas ba ang tao sa paghihirap? Makakaiwas ba ang tao na masaktan? Magkasala, mahirapan, malungkot, mangulila. Makakaiwas ba kayo sa bagay na yan? Tunay, aking mga iniibig, kung ang laging damahin ng tao sa kanyang paglilingkod sa Diyos ay ayon sa sanglibutan, hindi kayo makakaiwas. Sapagkat sino mang mananampalataya na sumasamba sa Diyos nang hinihingi niyang kapalit ng kanyang pananampalataya at biyaya mula sa sanglibutan, hindi kayo makakaiwas sa sakit ng panahon. Sapagkat sadyang ganito sa paralan. At ang kasaysayan ng dakilang guro ay naging batayan o basihan at ehemplo. Bagamat hindi nyo nasaksihan, itinitik ng kasaysayan. Kahit siya sa kanyang kapanahunan, gumawa ng pinakamabuti at pinakamainam, ngunit anong hinangad ng sanglibutan sa kanya, siya man ay masaktan. Ano pa kayo, aking mga iniibig, na nag-aaral sa salita ng Diyos, makakaiwas ba kayo sa sakit, sa pakikipagtiis? Kaya nga, bawat isang mananampalataya na naglilingkod sa pangalan ng Panginoon, na nakakaunawa na ng tungkulin, ay patuloy na nananaghoy. At anong sinasabi niya sa Diyos? Bakit nga ba siya pinababayaan? Hindi rin ba kayo nanaghoy sa bahaging yan? Sa panahon ng inyong pag-iisa, sa panahon ng pagtitiis ay dinadanas ng inyong pagkatao, hindi rin nyo ba tinatanong ang Diyos, bakit kayo inilagay sa ganyang kalagayan? Hindi nyo nga ba tinatanong ang Diyos, bakit kayo nasa kalagayang kahirapan? Samantalang narito masigasig ka sa pananampalataya, nagbibigay ka ng panahon ayon sa pag-ibig, naglilingkod ka sa iyong kapwa, nagiging tapat ka sa lahat ng bagay. May iba nga bang kapalaran ninyo, aking mga iniibig, sa kapalaran ng isang Jesus? Kung ang sinusundan yung aral ay aral ng isang Kristo. Lagi na, sa buhay ng isang tao, ang hamon ay hindi ang nakaraan, lalong hindi ang kasalukuyan, kundi ang bahagi ng kinabukasan. Hindi rin ba kayo, aking mga iniibig, nag-iisip, ano mangyayari sa kinabukasan? Hindi rin ba nyo ninanasa na malaman ang bahagi ng katwiran kung ikaw ay nagtagumpay o hindi? Kung ang ginagawa mo sa ngayon karapat-dapat na o hindi pa? Ano ang nagiging basihan ng tao sa lahat ng yan? Kung anong dumarating sa kanya sa kasalukuyan, dito siya nagkakaroon ng paninimbang sa katarungan ng Diyos.
Kaya nga sabi na sa inyo, ako'y nauuhaw. Ano ang kinauuhawan ng isang Jesus? Nauuhaw ba siya dahil sa kaganapang nagaganap sa kanya? Nauuhaw ba siya dahil narito, bagamat lahat sila ay nakakita ng kanyang tanda, sila din ang sumigaw na siya'y ipako sa krus? Ito ba yung kinauuhawan ng dakilang guro? Mauuhaw ba siya sa ginagawa ng kanyang mga inaaralan? Sa gitna ng maraming matuwid na bagay na kanyang ibinigay, isinuklian siya ng masamang bahagi. Kauuhawan niya ba ito? Kayo aking mga iniibig, kung gumagawa kayo ng mabuti at mainam sa inyong kapwa at nagsusukli sila sa inyo ng masama, maghahanap ka ba ng katarungan? Hahanap ka ba ng kakampi upang sa'yo ay makiisa upang ang tinatawag mong hustisya ay iyong makamtan? Ano nga bang kinauuhawan, aking mga iniibig? Hindi naghahanap ang Kristo o ang Jesus ng tagapagtanggol. Ngunit ang kinauuhawan niya ay ang pag-ibig ng tao na maging tapat sa Diyos. Hindi siya nauuhaw sa ano paman na siya'y bigyan ng katarungan at katwiran sapagkat naunawaan niyang kaantasan ng bawat isa. Pero kauuhawan niya ang pag-ibig, nagmumula sa bawat malinis na puso ng isang mananampalataya na pumaparoon sa kanyang harapan at laging nagwiwika sa kanya ng pag-ibig. Kauuhawa ng isang Kristo, ang pag-ibig na nagmumula sa bawat mananampalataya, na lagi na nagsasabi sa kanilang puso na sila'y mangingibig ng Diyos. Na lagi ng kanilang mga mata ay nakatingala sa langit at humihingi ng tawad. Ngunit sa bandang huli, patuloy silang nagpapako sa krus sa kanilang mga maling gawa. Kaya nga mga iniibig na mga kapatid, kung ang isang Jesus ay nauuhaw, hindi dahil sa kawalan ng hustisya mula sa sanglibutan, sapagkat naunawaan niya kung anong layunin ng Ama na pumapa sa kanya. Kaya nga sa kabuuan ng kanyang pagkatao, sa pagkaalam niya ng maraming bagay bago pa lang maganap, ano ang kanyang ginawa? Ibinigay niya ang kanyang buong pagkatao. Ibinigay niya ang kanyang sarili bilang patotoo, bilang bahagi ng katotohanan ng isang nagtatagumpay na ako. At ano ang pananagumpay na yan, aking mga iniibig? Na maisuko ng tao ang kanyang kabuuan sa harapan ng Diyos. Na matagpusan niya ang bawat layunin na kanyang itinindig. Na ang pangako ng kanyang puso ay maparoon at makabalik sa Ama upang ang katotohanan na ay maganap, upang siya man ay tawaging buhay na ebanghelyo, sapagkat mula sa kanya, ang pananagumpay ay naganap. Kaya nga sa bandang huli, anong larawan ay pinakilala? Ang kalungkutan ba? Ang kagulumihanan ba? Hindi ba ang pananagumpay? Sapagkat ano ang ipinagtagumpay? Nadaig niya ang sanglibutan.
ang kanyang pakikipagtiis, pagtagumpayan ang layunin ng Ama ay pumasa kanya. Ano pat ang kaganapan ng kanyang buong pagkatao ay naging sapat, sapagkat nakilala niya ang kanyang espiritu sa gitna ng sanglibutan. At ito rin ang itinuturo sa bawat isa, na kayo na binihisa ng isang laman, makilala nyo ang inyong espiritu, hindi ang inyong laman. Na sa panahon na kayo'y gumagawa, hindi kayo gumagawa para sa sanglibutan. Gumagawa kayo para sa Panginoon. Lahat kayo ay gumagalaw, sapagkat kayo ngayoy buhay. Ngunit ang inyong ba mga paggawa kung sisinuhin, mga iniibig, kanino nyo inaalay? Kanino nyo binibigay? Kanino nyo hinahandog? Ito ba yung paghahandog ninyo na ang inyong mga paggawa ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama? Ito ba ang inyong paggalaw? Nung nakadama kayo ng pag-ibig, ang pag-ibig ba na yan ay ang pag-ibig ng Ama na ipinakilala niya sa inyo na ngayon nagagawa niyo at ibinibigay niyo sa iba? Na kung kayo'y merong mga biyaya sa inyong mga palad, ito ba yung biyaya ng Diyos na sa iyo'y ibinigay, ngayon inihahandog mo sa iba? Kung ano man meron sa iyong pagkatao na nakikita ng iyong kapwa, ito ba yung pagkatao mo pang-espiritual na siyang larawan ng Diyos na kung ikaw ay lumalakad sa sanglibutang ito, nababasa nila sa iyo ang Ebanghelyo? Sapagkat ikaw ang buhay na Ebanghelyo. Kung magkagayon, tunay ikaw ay nagtagumpay. Natapos mo ang sayo'y pinagagawa. Sapagkat ang layunin ng Panginoon, mga iniibig na mga kapatid, na ang inyong mga pagkatao ay mabuhay sa layunin ng Diyos. Tulad ng larawan ng isang Kristo, na ang kanyang ebanghelyo ay nabubuhay sa inyong mga pagkatao, na ang lakas ng inyong espiritu, ito ang dahilan kung bakit ka gumagalaw. Ito ang karunungan na sa iyo ay nagbibigay liwanag. Ito ang pag-ibig na iyong nadarama, na iyong iniyayakap sa iyong mga kapwa. Na ang iyong kalooban ay malinis, sapagkat nauunawaan mo ikaw yung haing buhay sa dambana ng Diyos. Na ano ito? Ito ba'y kailangang maganap habang ikaw ay may laman? O ito ba'y kailangang maganap kung wala ka na sa laman? Mga iniibig ng mga kapatid. Ito'y hinahangad na maganap at mapagtagabayan ninyo habang kayo'y nasa sanglibutan. Ito ang aralin ng buhay na sa inyo'y pinakikilala. Kaya nga sa sino mang nagtatagumpay, anong sinasabi niya sa Panginoon? Sa iyong kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Bakit espiritu, aking mga iniibig? Bakit ang hindi buong pagkatao na yan? Sapagkat sino mang nagtatagumpay sa buhay na ito, na nakakilala ng katotohanan ng tunay na tao ng Diyos, alam niyang kanyang espiritu lamang ang magbabalik sa Ama. At ito ang ninanasan niyang maging handog sa kanyang dambana. Isang espiritong nagtagumpay, malinis at may kabanalan, sapagkat nakagawa ng tunay na kalooban ng Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, hindi nyo maibibili ng inyong mga espiritu kung hindi kayo nagtagumpay. Kahit nalalaman ninyo ang salitang yan, darating sa panahon ng paghihiwalay ng laman na yan at ng inyong kaluluwang pagtatanong. Saan kayo pupunta? Saan ang daan patungo sa Diyos? Sapagkat kung ito'y tinatanong ng isang tao sa kanyang sarili,
Nangangahulugang hindi niya kilala ang sarili niyang espiritu, sapagkat tangi ang espiritu lamang ang nakakaalam pabalik sa Diyos. Hindi ang inyong laman, hindi ang karunungang panlupa, hindi ang damdamin na panlupa, ni hindi ang kalooban na pangsanglibutan. Kaya nga walang espiritu na nagtagumpay na magtatanong nasaan ang daan patungo sa Diyos. Sapagkat lahat ng espiritu na nagmula sa Diyos, alam niya, babalik siya sa isang Diyos. Kayo aking mga iniibig, lahat kayo ay may espiritu, sapagkat kayo ay buhay. Alam niyo na ba kung saan ang daan patungo sa Diyos? Nararamdaman niyo ba na alam niyo pabalik sa harapan ng Ama? Kaya nga, sa sino mang nagtatagumpay, nauunawaan niya. Bakit nga ba espiritu ang kanyang binabanggit sa harapan ng Diyos? Sapagkat naunawaan niya ito ang magbabalik. At tangi ko ano ang daladala ng kanyang espiritu na pananagumpay, ito ang haing buhay sa dambana ng Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Kung inyo lamang mauunawaan, wala siyang hangad sa bawat isa, na bawat kabuhayan ng bawat iniibig na kaluluwa na yan, na sila'y luminis, na sila'y magkaroon ng bagong damit, at ang damit na damit ng kabananan at kalinisan. Hindi mababago ang layunin ng kaitaasan mula noon hanggang ngayon. Patuloy lamang niyang ihahanda ang sangkatauhan hanggang ang kanilang mga kaluluwa'y pumino, hanggang dumating ang pagkakataong matanggap na nila ang karunungan ayon sa Espiritu. Kayo na nakakarinig ng bawat salita na pang-espiritual, lahat ng iya'y paririnig pang muli sa susunod pang mga panahon, sa susunod pang henerasyon. Sapagkat kung kayo nga ay meron na nga mga taingan nakakarinig, ang puso nyo ba, aking mga iniibig, ay nandoon din sa pagtupad? Kung ang bawat matanaya ay nakakasaksi na ng mga patotoo, ang isip nyo ba'y pumaparoon na rin sa katotohanan? Ang inyo bang pagkatao, aking mga iniibig, maglilingkod na rin ba sa harapan ng Diyos ng may katapatan? Tunay, ang Diyos ay laging mabuti at ang kanyang kabutihan ay hindi matatawaran. Ito ang lagi kong sinasabi sa bawat isa, sapagkat ninanasa akong mabuhay din sa inyong kabutihang yan, daladala ng inyong mga kaluluwa. Daladala ng inyong mga espiritu, daladala ng inyong mga pagkatao. Sapagkat walang gawa ang Panginoon na walang kabuluhan. Lahat ng kanyang gawa'y tinawag niyang mabuti at mainam. Ano pat ang kadakilay dapat laging ibinabalik sa kanya, sapagkat siyang matuwid at siyang katotohanan. At ito rin ang bahagi na ibabalik ko sa bawat isa, sa bahagi ng Diyos na mayroon kayo, aking mga iniibig. At sa bahaging ito, iniiwan ko sa inyo ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang karunungan, ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo ay nakisat naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.